Tatlong klasikong kainan, tatlong magkakaibang kwento. More than 100 years na kainan dito sa Quezon Avenue. Ito nga yung Mamonluk na kilala sa kanilang mami. Sa dami nga ng bagong kainan ngayon, ibang experience pa rin ang bumalik sa mga pagkain ilang dekada ng minahal ng mga Pinoy. Nag-start to since 1979. Ito na yung birthplace ng Pares. Jonas Pares, eh. Ramon Lee, Pansiteria, since 1920. Kauna-unahan ng tinda ng pine mill. Mula sa legendary na Mamonluk na isang klasikong kainan sa Quezon City, kilala sa kanilang mami at siopaw, isang lugar na may nostalgic na kwento at lasa. So yung mga ka-food trip, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Quezon Avenue dito sa Quezon City. At ang next food trip natin, guys, Mamonluk. Ito yung isang restaurant na nagsimula ng bandang 1918 to 1920. So 100 plus years na tong kainan na ito. Ang masarap daw dito, guys, yung kanilang mami plus siopaw. Yun yung combo na the best dito. Tara, order tayo sa loob. So yung mga ka-food trip, nandito na nga tayo ngayon sa Mamonluk. At sir, tanong ko lang po, ano po bang bestseller natin dito sa Mamonluk? Sir, meron po kaming special mami, regular mami, beef mami. Sa siopaw, meron po kaming special siopaw, regular siopaw, bola-bola, at saka munggo po. Ay, sir. Then, meron din po kaming pork siomai. Sige sir, ordering ko po yung parang combo nyo dito na mami, tapos Ay, special special, sir. siopaw. Apo, sir. Ayan sir, sige sir. Sir, gaano nakatagal to? Alam nyo ba? Kung gaano? 1920, sir. 1920, more than 100 years na. Oh, no? 100 years. Tapos sir, saan matatagpuan to sir? Anong oras kayo nagbubukas? Sa Quezon Avenue po. Sa Quezon Habaan lang, City, no? opo. Malapit sa Banawe po. Corner Banawe and Quezon Avenue Opo, sir. Quezon Avenue. Anong oras kayo nagbubukas dito sir? 9 a.m. po hanggang 8 p.m. po. Araw-araw naman yun Araw-araw sir. po. Ayun, yun. Ikaw sir, gaano ka nakatagal dito sir? 13 years po. Tagal na rin po. 13. Thank you po, sir. So, ito na nga guys, at titikman na natin ang more than 100 years na kainan dito sa Quezon Avenue. Ito nga yung Mamonluk na kilala sa kanilang mami. Ito yung mami nila. 210 pesos. Ito yung kanilang large mami. In-order natin is pork. And then, meron din tayong special siopaw naman na 140 pesos. At ito yung sauce natin yan, guys. So, guys, ito, titikman na nga natin yung mami dito. Classic mami. So, classic mami siopaw. Tikman natin muna yung sabaw. Sarap din talaga, no? Nakakabilib din yung mga ganitong kainan, no? 100 years sila na mami and siopaw lang yung sineserve nila. Pero talagang dinadayo sila, no? Binabalik-balikan sila ng mga customer nila, no? So, sabi nga nila, hindi mo kailangan ng maraming produkto para, para maging successful ang business mo. Ano pa ba yung mga, comment nyo nga dyan yung mga restaurant na isa lang yung sineserve ng mga pagkain. Comment nyo sa baba. Yung noodles nila, hindi naman siya sobrang kapal talaga. Parang gitna siya ng manipis at makapal. Saka isa pa sa napansin ko dito, pag siniserve nila yung mga pagkain, talagang serve hot talaga. Bagong luto talaga, ginagawa nila. Tapos, yung kanilang siopaw naman, ayan. Ito yung special siopaw nila, 140 pesos. So guys, hindi rin naman ganong kamahalan yung tinda nila dito. 140 pesos, may ganito ka na kalaking siopaw, ayan. Tingnan natin. Harap. Daming laman. Panalo yung laman nila. So guys, ang sarap nito. Pansin ko nga yung mga kumakain dito, talagang mga parang suki na talaga nila. Pabalik-balik lang dito. Tsaka pag may time siguro talagang napapunta sila sa lugar na to, dumadayo sila, kumakain sila dito. Ayan. Sarap, no? Yung lasa niya is talagang mga classic na mga mami. Tapos savory, and then mainit. Yung maganda rito. Tapos yung pork niya, ayan. Meron din naman siya mga pork. Napansin nyo, ayan. Okay din yung serving niya ng pork. Hindi marami, hindi konti. Saktong amount lang. Mamonluk, guys, ayan. Sa mga subo. Sunod naman sa ating food trip ay pupuntahan natin ang Jonas. Dito nga daw ang birthplace ng Pares na isang klasiko Pinoy comfort food na madalas mo nga makikitang nakakart sa mga kanto at kalye dito sa Metro Manila. So yun, mga ka-food trip, nandito tayo ngayon sa Quezon City. At alam nyo ba guys, bago pa mag-trending yung mga Pares sa social media,
bago pa magkaroon ng mga pares sa mga kanto-kanto guys, may isang paresan dito sa Mayon Street, corner Malindang Street dito sa Quezon City na since 1979 pa nagsiserve ng pares. Pasukin natin yung Jonas Pares. So yun mga ka-food trip, nandito na nga tayo ngayon sa Jonas Pares at kasama natin si Chef Michael. Chef, gano'n na po ba katagal tong Jonas Pares? Ano to, nag-start to since 1979. Totoo po ba, Chef, na ito yung kauna-unahang pares? Ito na yung birthplace ng Pares. Kasi dito nagsimula yung salitang Pares, dito Apo. rin nagsimula siya. Chef, dito, ano ba yung klase ng pares na sinaserve natin dito? Dito, ang heirloom recipe kasi siya. Pag tinikman mo yung Pares namin, balance siya eh. Apo. Parang lahat ng senses mo, liliven up siya. Sweetness siya, may saltiness siya. Pero lahat yan, pag tinikman mo, parang magbe-blend siya eh. Magbabalance siya. Balance. Balance lang siya. Tapos makita mo, ang sauce niya, hindi rin siya ganun katik kasi natural collagen talaga siya. Sa pagdating naman sa sabaw, hindi siya medyo thick. Pagdating, Chef, sa laman, ano po ba yung laman ng pares Sa natin? laman, right now, we're using imported na eh, Brazil, Australian na beef. Kasi yung taba niya, mas controlled. Kasi ngayon, di ba, more on healthy na tayo. Yes, po. Dapat hindi masebo. So, ang taba niya, saka yung lean niya, controlled siya. Tawag nila 30-70%. So, 30% ng taba, Taba, 70% ng laman. Masarap din kasi, Chef, yung medyo may taba. Oo. Yun din kasi Yun nagpapalasa yung sa isang aroma niya. pares. Tama, Oo. yung aroma niya. Chef, tanong ko lang, syempre, pares, ang kapartner niyan, kanin. Ano ba yung kanin Fried natin dyan? rice. Fried rice kasi namin, greaseless siya. Di ba, pag nakita mo yung ibang fried rice, di ba? Medyo oily. Oily, shiny. Ito, greaseless talaga siya. And we're Kakaiba using yan. yung sausage na ginagamit namin, Chinese sausage namin. Ano siya eh, special blend siya. Na talagang soswak siya sa lasa ng kanin with the pares, with the beef. So, mas lalo siyang sasarap talaga pag pinares So, mo. talagang magkapares. oo. sila. Bukod po sa pares, ano pa po ba yung ibang sineserve natin dito? Right now, ang Jonas, meron kami, may kita nyo, meron kami mga sweet and sour kami, Apa. fish tofu, may broccoli, may vegetable din kami. Tapos meron din kami, from time to time, nag-change din kami. Chef, tanong ko lang, magkano ba yung pares natin dito sa Jonas? Ang classic pares natin is 255, yung the beef, the fried rice, tapos may sabaw. Tapos meron din kaming combo, which is may kasamang tendon. So, yun yung may, Sarap. parang may malambot na part, Chef, na Yes. ano, Oo, tendon. yung tendon. Magkano naman po yun, Chef? 335. 335. Okay, Chef. Chef, last na lang. Invite mo na lang sila dito sa Jonas Pares. Saan kayo matatagpuan at anong oras kayo nagbubukas? Ini-invite ko lahat ng ka-food trip Ayan, na mag-visit dito sa Jonas, ng birthplace ng Pares. Yes. Dito, busog ka sa alaga. Yun ang tagline ganun namin, ba? busog sa alaga. Busog sa So we alaga. start at 7, tapos nagsasara kami 10 o'clock Nang gabi po. ng gabi. Okay po. 561 Mayon Street, corner Malindang. Chef, ordering ko na yung mga pares nyo at titikman ko na yan. Salamat, Chef. Thank you po. Tapos, yung iba kasi, balikbayan. So, pag nagka-crave sila ng pares, hindi daw nila mauwi ng province. Kasi mas mapapani siya. So, pagluto nang Yes, sir. dadalhin. So, right now, meron na kami frozen. Frozen line. The pares, yung mami. Kung ano yung serving dito, ganun din yung pack niyan. Sa loob niya, may fried rice, the beef, sauce ng beef, pati yung sabaw. Sabaw. Kasama na doon. So, Lahat. parang, nandun na, parang inuwi mo na yung Jonas. Ayun. Frozen Pero ngayon, yun. hindi mo na frozen ang titikman natin dahil nasa likod natin yung pares ng Jonas. Yes. Tikman na natin yan, guys. So, ito na nga, guys, at titikman na natin yung Jonas Pares kung saan daw pinanganak yung, yung salitang pares. So, dati pala, wala naman talagang pares. So, parang umu-order daw dito yung mga customer, yung magkapares. So, tumagal ng tumagal. Ayan, nakilala din siya sa street. Parang pag sinabing pares, iba't ibang version na rin yung makikita mo ngayon, no? Meron din dito sa mga kalye, meron dyan yung iba't ibang lasa na nga. May malapot, may kanto pares. Ang dami ng tawag, guys, eh. Pero ito daw talaga yung pinagmulan ng salitang pares, itong Jonas. So, since 1979 pa sila. Dati maliit lang, ngayon malaki na siya. So, ito guys, yung in-order natin, dalawang klaseng pares. So, dito nga sa Jonas Pares, guys, may iba't ibang klase silang pares. Ang in-order natin, guys, yung classic nila, ayan. So, 255 pesos yung pares na classic nila, ayan. Ito, parang puro laman siya. Tapos, may konting taba-taba lang. Mas lamang yung laman niya. And then, ito naman yung isa sa medyo mas mahal ng konti. 335 pesos. Ito yung tinatawag nila classic halo. So, halo siya ng meat and then may tendon. Ayan, makikita mo malambot.
May kasama na ring rice. Tikman natin yung sabaw nila. Tama ang sinabi ni Chef kanina, no? Balance lang siya ng alat, ng tamis, tapos linamnam. Yun yung parang trademark ng pares nila dito, no? Tapos kung mapapansin mo guys, yung sabaw nila, ayan. Hindi siya sobrang lapot, hindi rin siya sobrang labnaw. Nasa gitna lang din. And then tikman natin yung laman. Ito, dito na tayo, rekta na sa tendon. Ayan. Tikman natin kung gaano kalambot yung tendon nila. Para siyang taba, no, na... Ang lambot. Ano niya? Ang lambot niya. Tapos yun talaga no? Malasa talaga yung tendon nila. So guys, sa rice naman nila, makikita mo, hindi siya masyadong oily. Greaseless nga yung tawag nila dito. Tapos meron Chinese sausage, may spring onion, may garlic. Ayan. Perfect daw to pag itinry mo kapares nung ano nila. Try na natin yung meat niya. Ayan. Ayan. So, pares Jonas. Ang sarap. Lagyan din natin ulit ng sabaw. Oo nga, no? Mas sumasarap yung pares nila pag talagang pinares mo dito sa ano nila, sa kanin. Sarap. Pero kung ako papipiliin kayo, dito ako sa halo. Kasi mas masarap din yung may konting parang tendon, tapos may laman. Pag puro laman kasi para sa akin medyo nakakaumay din yung puro laman. And then meron din silang sabaw dito. Ang sarap. Ano to parang sabaw ng mami, no? Parang ganun yung lasa niya. Kung naghahanap kayo ng komportabling kainan na parisan guys, air condition, modern restaurant style, pero kakain kayo ng pares, dito na yan sa Jonas. Ayan. So guys, Jonas Pares, ayan. Punta na kayo guys, Jonas Pares, ang sarap. At syempre, hindi pwedeng mawala ang isang klasikong pangalan pagdating sa mga old school na restaurant sa Metro Manila, kagaya nga nitong Ramon Lee Pansiteria na kilala sa kanilang mga traditional na pansit at Chinese-Filipino dishes. So yun mga food trip, nandito tayo ngayon sa Santa Cruz, Manila dahil meron ni-recommend ang ating kaibigan na isang kainan na napakatagal na. Oo. Konting background niya sa kakainan natin, anong pangalan? Ramon Lee Pansiteria since 1920, mga katrupa. Ano ba mga bestseller dito? Actually, sila naman yung nagkauna-unahan nagtinda ng pine meal. Ano yung pine meal? Yung pine meal para siyang bento meal eh. May kanin, may fried chicken, may pancit, may sabaw. Tapos meron pang saging. Yan, bibigyan ka niyan eh. So doon sila nakilala sa ganyung mga pagkain? Ang pinakauna talaga nila, Lods, yung pancit talaga, tsaka yung fried chicken nila. Pancit and fried chicken, doon sila nakilala. Doon sila Tapos nakilala. naglabas sila ng Pine bento meal. meal. Bento meal. So order tayo ng mga bestseller nila. Pasukin na natin ng Ramon Lee Pansiteria. Let's go! So ito guys, order tayo nung... Sir, pa-order po kami nung RL Fine Meal. Sir, Ramon Lee, no? Yung RL, no? So, ang kasama pala nung RL Fine Meal ay fried rice, pancit, sweet and sour meatballs, fried chicken. Meron fried chicken. Meron din siyang pancit and sabaw sa halagang 300 pesos. Sige sir, dalawa po. Pa-order po. Thank you po. Okay, so hintayin na natin yung order natin. Thank you. So, ito na nga guys, yung in-order natin dito. Umorder tayo ng... Dinagdagan na rin natin kasi nandyan yung ating mga friend. Umorder na rin tayo ng Ramon Lee's Pancit. Ayan. Tapos meron tayo ditong fried chicken. Siyempre, yung kanilang bestseller na RL Fine Meal. Yan. Meron siyang kasamang fried rice, pancit, sweet and sour meatballs, chicken na rin, may saging pang isa, at nido soup. Ganong kalupit to. Yung RL Fine Meal na to, no? 300 pesos lang. So, tikman na natin, Lods. So, ito talaga yung ino-order mo talaga dito. Paborito ko to eh. Tikman natin yung pancit. Yung pancit nila, meron ding may squid, no? Makikita mo. Tapos yung pancit nila is nga yung parang napansin ko nga yung mga old resto, no? Hindi sila more on makulay sa mga pansit. Sabi nga natin, hindi tatagal to kung hindi talaga solid to. Kahit kahit ganyan yung kulay niya, balasa talaga, no? Tapos may kalamansi rin niya, pwede nilagam. Chili oil, may sausawan tayo dito. And then, next kong titikman, siyempre, yung kanilang sweet and sour meatball. Sweet and sour meatballs. Yeah. Ang meaty. More on sweet siya. Tapos meaty yung loob na. Nasama. Malambot.
Kasi yung pinaka-outside nga, medyo, parang crunchy ng konti. Bilhin natin ako. Pero pa, tapos dalawa yung kasama niya. And then, syempre, yung kanilang chicken. So, yung chicken nila dito, not ordinary chicken na fried chicken. Chinese-style fried chicken. So, tara, tikman natin. Up. Sarap natin chicken mo. Sarap. So, dito sa Ramon Pansiteria, ito talaga yung isa sa pinaka-the best na binabalik-balikan dito. No? Tsaka yung pansit nila, di ba? Sarap. Meron din sauce. Try natin sa sweet sauce nila. Sabi ni AJ, ito yung sauce niya. Yung sauce nila is parang sauce ng mga Siopaw. Siopaw, yan. Sadok. Yung mga Lola-bola, mga sauce na gano'n. Manamis-namis. Mas masarap pag bandang leg part, no? Aba? So itong RL Fine Meal, sulit na sulit ka dito. Busog ka talaga eh. Ang dami ng fried rice, halos parang dalawang serving na to. Kumbaga sa makabagong tinatawag, Loriat. Loret o kaya bento meal. Lagay natin sa chicken. Ayan. Tapos, sweet sauce nila. Tignan natin. Ito para sa akin pinaka nagustuhan ko dito. Chicken nila. Dito sila nakalala talaga. Ang sarap. So isa rin, masarap pansit nila. Try nyo rin pagpunta kayo dito sa Ramon Pansiteria. Yung pansit nila, may kung may tamis-tamis ng konti. No? Okay, so naghanap kayo ng old school na kainan dito sa Santa Cruz, Manila, guys. Try nyo dito sa Ramon Pansiteria. Isa sa mga legendary OG since 1929. Yan, guys. Punta na kayo dito. Try nyo itong mga kinain namin. Solid talaga. Sulit na sulit. So yun lang mga food trip. Thank you.